Ng Pista ng Itim na Nazareno, marami tayong mga events na naka-line up para sa mga deboto. 1:00 ng hapon magkakaroon ng pahalik sa Quirino Grandstand. Susundan ito ng band parade, healing service at vigil. Magkakaroon din ng voters education campaign dahil tungkulin raw ng simbahan na turuan ng mga deboto ng responsableng pagpapasya. Kinabukasan magkakaroon ng Holy Hour at pananalita ng 3:00 na madaling araw. Susundan nito ng concelebrated mass sa pangunguna ni Gaudencio Cardinal Rosales. 7:00 ng umaga magsisimula ang prosesyon. 12 oras ang buong prosesyon mula Luneta hanggang Quiapo Church. Sa usapin naman ng pahalik na gagawin ay inasahang gagawin mamayang hapon, meron nang nakasetup na ruta ang mga organizer dito sa Quirino Grandstand para sa mga deboto na gustong humalik at ipunas ang panyo sa Poong Nazareno. Sa North Wing o pinakakanan ng Quirino Grandstand, pag kayo ay nakaharap sa Quirino Grandstand, inasang pupunta ang mga deboto. Meron doong gate na nakalaan para magsilbing entrance. Meron doong gwardiya na magsisilbing giya. Aakyat ang mga deboto ng paakyat hanggang sa ikalawang bleacher, kakanan, dederecho sa isang designated na lugar kung saan sa gitna mismo ng grandstand kung saan sila pwedeng humalik sa Poong Nazareno, magpunas ng panyo at magdasal. Pagkatapos ng pagdarasal ay dire-diretso naman sila papuntang North Wing o pinakakanan ng Quirino Grandstand. Kung kayo ay nakaharap sa Quirino Grandstand, bababa sa isang designated gate kung saan meron ding gwardiya doon na nakagiya. Magsisilbing giya at magsisilbi ring crowd control. Sa mga oras na ito ay wala pa rin tayo nakikitang mga nakakampo rito, puro mga joggers pa rin, pero todo higpit na ang seguridad. Yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Rhea. Standby. Dano Tingkuko, maraming salamat nakatutok dyan sa Quirino Grandstand. Samantala, alamin po natin ang karagdagang paghahanda sa paligid ng Quiapo Church. Nakatutok pa rin live dito sa Quiapo, si Ian Cruz. Ian. Kaya kapansin-pansin ngayon napakaraming mga streamers sa mga politiko dito sa Plaza Miranda pati na rin sa paligid ng simbahan. Taong-taong dagsa ang napakaraming deboto sa bago at ang mismong araw ng Pista ng Itim na Nazareno at ngayong ilang buwan na lamang ay eleksyon na, kapansin-pansin din na napakaraming politiko ang nagpasabit ng pagbati ng Happy Fiesta. Dito, tadtad ng streamers at tarpaulin ang palibot ng Plaza Miranda. May mga nakasabit din ng mga pagbati sa mga kalye na daraanan ng prosesyon, pati na rin sa mga gusali dito nga sa paligid ng Quiapo. Hindi ito rin maiwasan ng mga kababayan natin na biglang kulay ang pagsasabi na ito na streamers ng mga politiko. Narito ang kanilang mga pahayag. Parang hindi maganda eh. Kasi kumbaga sa itong simbahan banal na ng Panginoong Hesus, kailangan igalang din natin. Hindi po maganda yun. Bakit po? Ayun na nga po nakikisabay sila dyan sa dapat po ang mga tao nakatuon po kay mahal na Senyor Nazareno. Hindi po dyan. Samantala, Rhea, ay nanatiling payapa ang paligid ng simbahan. Doble ingat pa rin ang paalala ng ating mga otoridad sa mga pupunta dito. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. Nakatutok dito sa Quiapo. Para sa ating ulat panahon ngayong bisperas ng Pista ng Nazareno, ang Silangan at Katimugang Luzon at ang Kabisayaan ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa umiiral na strong northeasterly surface wind flow. Ang Kalakhang Maynila ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Ang Mindanao naman ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pag-at dulot ng umiiral na wind convergence. Tatlong teenager patay sa pamaril sa Mexico. Naka-school uniform pa ang isang babae at 2 lalaki nang matagpuan sa kanilang sasakyan. Pare-pareho silang 16 na taong gulang. 3 dosenang baso ng bala ang natagpuan sa crime scene. Patuloy pang iniimbestigahan kung sino at ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Pamamaril sa Egypt naman, 7 tao ang kumpirmadong patay. Nangyari ang pamamaril habang lumalabas ng simbahan ang mga tao pagkatapos ng Christmas Mass. Batay sa report, sakay ng kotse mga suspect na nagpaulan ng bala gamit ang automatic rifle. Ayon sa Interior Ministry, posibleng paghihiganti ang motibo sa pamamaril. Isang babaeng Muslim daw ang ginahasa noong Nobyembre ng isang Kristiyano.
sinaunang puntod sa Kazakhstan na nasira noong panahon ng Soviet Union, inaayos na. Pinagtutulong-tulungan yan ngayon ng mga archaeologist, estudyante at iba pang volunteer. First millennium BC pa raw nang ipagawa ang mga puntod, pero nasira sila ng ilang bulldozers ng Soviet Union noong 50s. Ang mga puntod ay ebidensya sa kung gaano kagarbo kung ilibing ang malider ng sinaunang residente roon. Gawa ito sa mountain pine na nakalagay sa loob ng mga bato at umaabot ng 18 metro ang taas. Prince William at Prince Harry meron ng official oil portraits. Relaxed ang pagkakapinta sa kanila. Si Prince William, hawig naman bagamat pinakapal ng bahagya. Ang dapat ay numinipis na niyang buhok. Wala naman halos binago kay Prince Harry. Kuhang-kuha maging ang ilong nito na nabali sa isang football match noong high school. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan at live mula rito sa Quiapo, Maynila, ako po si Rhea Santos. At live mula rito sa GMA Network Center, ako po si PR Kanghel. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space, ang inyong pangalan at address padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impilan ng serbisyong totoo. Makaigan ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.